Utang ng 18 Marines, lousy script. Ayon sa palasyo, ito ang nalathalang artikulo na sinulat ni Gemma Garcia, Mer Laison at Joy Cantos ng Philippine Star ngayon na may petsang February 26, 2026. Tinawag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lousy script at kasinungalingan ang mga alegasyon ni Attorney Levi Baligod at ng 18 ex-Marines na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mastermind sa pagdadala ng mali-malitang pera sa bahay ng Pangulo at ni dating Congressman Saldico. Paulit-ulit nagdedeklara ng kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script, hindi pang award-winning, hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan, saan pa ni Castro? Iginiit pa ni Castro na malalaman naman kung sino ang nasa likod ng panibagong pagsisinungaling sa sandaling matukoy kung kanino ang sasakyang sumundo kay Baligod at sa 18 ex-Marines matapos ang press conference sa San Juan City. Ayon pa kay Castro na parehong mga personalidad ang nasa likod ng panibagong intriga para pilit na yugnay ang presidente sa multibilyong pisong nakawan sa flood control projects. Matatandaan sa pinatawag ni Baligod na press conference, sinabi nito na ang 18 mga dating Marines ang umano'y naghatid ng mga mali-malitang pera sa mga hindi pinangalanang mga politiko. Nilinaw naman ng Philippine Navy na 4 sa 18 Marines na nagsilbi umanong bagman ay hindi kailanman naging Marines o miyembro ng Philippine Marine Corps. Based on official records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps, ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez. Dagdag pa ni Martinez, karamihan din sa mga empresinta ay pawang na-discharge dishonorably mula sa serbisyo habang ang iba pa ay nagretiro ng may good standing. Pagdating naman kay Orly Gutesa na binanggit din sa pulong balitaan, sinabi ni Martinez na siya ay nagretiro sa serbisyo simula pa noong June 2020 at wala na sa ilalim ng administrative authority ng Philippine Navy. Abangan natin ang susunod na kabanata ng walang katapusang nakakaintrigang kontrobersyal na issue sa ating lipunan.